Good evening, guys! Ayan, may kukwento ako sa inyo, guys. So, ayan, umuwi na tayo from the US. Kung nakikita nyo, siguro i-upload ko na lang yung video na ito, magkaiba, doon sa first video ko. Kasi, nag-video ako kanina, sabi ko, pupunta kami ng US ni Odi. So, nung papunta pa lang kami ng US, wala kaming problema. Tinanong lang kami kung saan kami galing. Yun lang naman ang tinanong, saan kami nakatira. So, yun lang ang tinanong sa amin, isang tanong lang, tapos binigay na agad yung passport namin. Pero, nung pauwi, ito yung tandaan nyo guys, ha. Kasi ngayon, meron na tayong tax-free, di ba? Tax-free na sa mga kids toys, at tsaka sa mga kids clothing. So, ayun na nga. May nangyari sa amin sa border. Pinapasok kami sa border at pinasearch yung sasakyan namin. But anyway, ganito. Bago ko kukwento sa inyo kung bakit, eto muna. Papakita ko muna yung binili ko. So, ito yung mga binili ko kanina. So, sa US. Kasi, sa US kasi, pag merong certain amount na pag nag-over ka na ng $20, magbabayad ka na ng tax. Anyways, ngayon kasi yung iba, tax-free na din yung kids' toys. So, nagde-declare din ako. Always naman kaming nagde-declare. Nagde-declare naman kami. Usually naman, pag bumibili kami galing US, nagde-declare kami at sinasabi namin kung magkano lahat yung napamili namin. So, kailangan yung i-declare, guys. Kasi nga naman, sabi nga naman ng asawa ko, magkano lang naman yung tax kaysa sa magka-record ka. O, totoo nga naman yun. So, yun. Kasi yung iba nagsisunungaling. Bumibili ng alcohol doon, bumibili ng inumin, bumibili ng sigarilyo kasi mas murang sigarilyo doon. Tsaka yung beer. So, bumibili sila doon kahit wala pa silang 24 hours. So, yun na nga. Hindi naman uminom si Habi, hindi naman nagsisigarilyo. Pero, yun nga, usually ang border kasi may random check din talaga. Anyway, so, ito yung nabili ko, guys. Tsaka, kapag sobra kayo sa limit, magbabayad din kayo ng tax. So, ito, regalo ko kasi ito kay Habi. Ayan. So, yun, Under Armour na jacket. Dati siyang $70. So, 40% off. So, 40% yan, guys. Hindi yan 70, hindi yan totoong $70. So, may off yan na 40%. Tapos, nakabili ako ng, wait lang. Okay, bumili pala ako ng Q-tips. So, $2. Ayan, kwentahin nyo yan. $2.50. Para sa tenga ko, sa tenga ni Odi, sa tenga naming lahat. Okay? Tapos, bumili ako ng pampaganda. Ayan, kasi nag-ano na tayo, nag-aging na tayo. Ayan, may facial roller tayo na $2.99. Tapos, bumili ako ng hat. O, diba? O, diba maganda? O, ayan. Ito ay $3.99. Suot natin, guys. Kasi excited ako, you know. Ayan. Tapos, bumili ako ng medyas kasi kailangan ko ng medyas lagi. Kasi naghahanap ako lagi ng medyas. Ang tatak nito ay Quicksilver. Mura lang. O, tingnan nyo. It is, wait, hindi focus. $4.99. So, $4.99 lang siya. Tapos, kasi nagda-dry yung pa ako, sabi nila 50 cents lang daw to. Ayan.
pang paano ng paa ko, pang scrub. Alam mo naman yung paa natin na ano, na taga-bukid ba? So yan, yan yung first bag. Tapos bumili ako ng jacket para sa anak ni Sean. Kasi magka-birthday sila. Hindi naman sila magka-birthday, magka-month lang. So, para sa kanyang anak, Adidas din. Suot ko din to, Adidas din to. Pero, mura lang kasi to guys. Oh, magkano lang siya? O, diba? $14.99. $15 lang siya guys. $15. Hindi ako bumibili ng mahamahalin. But anyways, tapos ito, bumili ako ng pang scarf terno sa aking hat. Magkano to? Natatak. Wala akong tatak. O, $5 lang siya. $5. Makaganyan. Yan, infinity ang tawag niyan. Oh. 'Di ba? Oh. Tapos, bumili ako ng tsinelas para dito sa bahay. Oh, ito. Tapos, comfy siya. Meron na siyang ano sa loob. Maganda yung loob niya. Okay, this is $6.99. Oh, $6.99. $7. May tsinelas na ako sa loob. Tapos, ito yun. Kasi sabi ko toys. O, diba? Bakit kami pina-let go? Ayan. Meron kasi siyang nakitang ganito. O, ayan. May toys kaming binili. And this is $6.99. Tapos, bumili ako ng pants. Ang tatak niya is DKNY jeans. O, diba? Sosyalin ang tatak. And this is only $10. $9.99. Ala. DKNY. Totoo yan, guys. Hindi yan siya, ano, hindi ito, tanggalin ko nga muna. Hindi ito siya, peke. Totoo tong mga brand nila, guys. Dito. Yan. Yan, lagyan natin para hindi makita yung paliparan ko, no? Anyways, ayan. Ito yung mga nabili ko, guys. Tapos, kasi nakita ni Border officer na bumili din ako ng jacket ng bata. So, siguro, kaya hindi na ako pinagbayad kasi meron akong ganito. Pero magkano lang to guys? Tingnan nyo. It's only $10. Ayan, may jacket ni Odi. $9.99. So, $10 lang siya guys. Mura lang, no? Ayan, oh, $10. Maganda din naman. Tingnan ko nga ang loob. Maganda siya, warm siya. Pang ano niya lang sa isang ano niya. Isang winter coat niya. May dalawang winter coat siya pero pang extra lang to. Kung $9, $10 lang naman. Ayan guys. So, ang nangyari, ayan. Ang nangyari is, babae kasi yung nag-interview sa akin. Tapos, mali ko din kasi sinabi ko, wait, titingnan ko muna kung akin yung passport. Sabi kong ganon. So, para siguro siyang may isa ka pang passport or hindi ikaw yung nakapangalan. Parang ganon siguro. Anyway, sabi ko sa kanya, wait kasi titingnan ko kung akin yung passport. Ang ibig ko sabihin kung akin ba na passport ang nakuha ko or kay Habi or kay Odi.
'di ba? Kasi dalawa lang naman kami ni Odi nag-cross. Pero pagka kami ni Habi kasi magkasama, wala ang problema lagi. Pero siguro, naisipan nila ngayon na temporary farm workers, tsaka mga foreigners is ang dami na dito sa Canada. Luma! Yan. Kaya siguro naisipan nila baka nag-cross or nag-illegal or parang ganon. But anyways, tinanong ako magkano yung napamili ko. Sabi ko, it's worth $100. Which is totoo naman kasi yung sa resibo is, sabi ko pa nga 107. Totoo naman kasi yung sa resibo is $104. So, sabi ko pa sa kanya, kinuha ko ulit yung resibo. Sabi ko, ano nga pala, 104 and 59 cents. Sabi ko ganun sa kanya to be exact. Tapos, ayun, isinulat niya na sa papel na kailangan kaming magbayad ng tax. Which is, totoo nga naman, magbabayad kami ng tax kasi sumobra na kami sa quota. Anyways, pumunta na ako ngayon sa loob. So, pagpunta ko na sa loob, tinanong ako ng lalaki, sabi niya ganun. Kasi magbabayad ako. Usually kasi pag nagbabayad ako, binibigay ko lang yung yellow slip. Tapos nagbabayad na ako kung magkano charge nila sa akin. Mostly $20, $40, depende sa amount ng taxable mo. Tapos anyway, yun na nga, kinuha na ng officer. Wait, Luma! Sorry guys. Ayun, kinuha na nga ng officer yung yellow slip. Tapos, sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, anong binili mo? Sabi ko, toys. Tapos, yung kids clothes. Sabi ko ganun. Tapos, yung clothes din namin. Sinabi ko naman, no, Luma, stop. May pusa kasi kami dito. Sorry guys. Ayun po. May pusa akong makulit. Ayan. Lumayas ako kay Odi, may pusa pang makulit. Tapos yun nga, sabi ko sa officer, yung kids clothes tsaka toys, tapos yung clothes namin, sabi ko gano'n. Sabi niya, ikaw ba may-ari ng sasakyan? Sabi niya gano'n. Sabi ko, oo, sabi ko gano'n. Hindi sila makapaniwala guys, kasi sino ka ba naman para magmamay-ari ng halos katumbas ng isang bahay ang presyo ng sasakyan? Parang makakabili ka na ng bahay sa presyo ng sasakyan na yan. Sabi niya gano'n. Parang gano'n sa isip-isip ko. Siguro, sabi kong gano'n, baka mamaya tanungin ako anong trabaho ko. Parang gano'n. Kasi nga, syempre, kaya mo bang bayaran yung sasakyan na yan? Parang ganun. Ikaw bang may-ari ng sasakyan? Parang na-question na-offend ako tuloy. Sabi ko ganun na. Sabi ko, parang namang hindi ko kayang bayaran yung sasakyan. Parang namang ganun. Which is true nga naman. Kung ikaw lang siguro, kung ako lang siguro yung nagtatrabaho, ako lang siguro nagbabayad, hindi ko naman siguro kayang bayaran yung sasakyan na yun. Kasi nga, yung sa car ko pa lang noon, magkano lang yung bi-weekly, nanghirap na nga ako magbayad. But anyways, yun, tinanong sa akin kung ako yung may-ari ng sasakyan. Napaisip tuloy ako ba nga bang naka-register doon sa sasakyan na yun? Sabi ko, oo, sabi ko ganon. Tapos, ako nga naka-register doon, ang alam ko, dalawa kami ng asawa ko naka-register doon sa sasakyan. Yun, tapos sabi niya sa akin, isi-search namin yung sasakyan mo. Siguro, baka meron akong, ano ba tawag dyan, human trafficking ba ako, or meron akong tinatago na drugs, or meron akong tinatago na alcohol, or yosi, or ano ba. So, sabi ko, oo, okay, kasi malinis naman yung sasakyan. Wala namang doon, wala naman akong naisip na binili na naiwan ko sa trunk or something. So, yung nasa trunk is yung napamili lang talaga namin. Yun nga, pinasearch ko sa kanya yung sasakyan, sinearch niya, at
Pagkatapos, wala naman siyang nakita kasi nga wala naman siyang makikita. So, usually, mayroon talaga silang ganon, yung random search. Pero so usually sa atin, hindi naman kasi talagang kahina-hinal naman kasi tayo kasi nga mga foreigner tayo tapos 'di ba yung hindi naman kahit yung passport ko is naka Canadian na, syempre na, nag nagdududa pa rin sila kasi nga baka gumamit lang ako ng name, 'di ba? Yun nga lang. Hindi naman talaga maiwasan 'yun pagka ganun. Pero pagka naman lagi naman kasi na ako nagko-cross ng border halos every once a week or twice a week nga minsan kung naboboard kami or gusto lang namin magala. Wala naman kaming problema pagka kasama ko yung asawa ko. So, wala naman problema pagka ganun. This one time, twice na naisipan ko na ngayon na ako at saka at saka si Odi, minsan nara-random check kami. Siguro kahit dahil baka ninakaw ko yung anak ko or baka iniisip nila iuuwi ko na kung saan yung anak ko. Meron kasi mga cases na ganun na dinadalal na lang yung anak kung saan sa bansa nila parang ganun. Tapos nami-missing na. So baka ganun yung naiisipan nila kasi one time pinag-random check din kami sa US noon nung kami ni Odi lang. Pero wala naman kaming problema doon. Okay naman kami ni Odi pag na-random check. Pero yun nga lang, kami talaga lagi ang nasuswertehan. Pero hinala ko lang, hindi lang talaga siya random check, na random lang. Siguro dahil, yun nga, ang mukha ko is Pilipino, at saka yung anak ko is Canadian, siguro naisipan nilang baka ito ay kinuha sa daddy niya. Parang ganun siguro, or baka ito ay nangingidnap ng anak. Yan nga siguro, 'di ba? Parang hindi lang natin alam kung anong nasa isip nila. But anyways, yun nga guys. Yun lang guys ang kwento ko ngayon for today. Inabot na tayo ng 17 minutes. Dati-dati, nakakapagdala din pala ako ng mga Pilipino doon sa border. Nagfa-flag polling sila. Pero ngayon wala na po talaga siyang flag polling. Nakakasad naman. Kasi yun ang way, ang fastest way natin na makakuha ng work permit. Tsaka makuha mo na agad yung hindi mo na kailangang umuwi ng Pilipinas kung ikaw ay magpi-PR. Ang gagawin mo lang is mag-cross ka lang ng US, tapos tatakan ka lang, tapos balik ka lang ulit ng Canada. Yun ang fastest way ng pag-PR din. Pero yun nga lang, nakakasad dahil yung flag polling is hindi na pwede dito sa Canada. Okay lang, sa susunod, at least, alam na natin yung mga gagawin kung ako naman yung yung ira-random check ulit. Alam na natin na ready na tayo. Pero mababait naman sila pagka na-found out nila na okay naman, wala namang problema sa sasakyan. Basta malinis lang yung sasakyan nyo guys. At saka wala kayong tinatago. Okay lang yun. At saka pagka question kayo, diretsuhin nyo na lang ng sagot. Be honest lang tayo. Kasi marami siguro silang nakikita na mga hindi nga naging honest. Tsaka tinatago kung may tinatago. Kasi may alam akong yung friend ko noon, tinawag niya yung Yossi. So, 1 month din siyang hindi nakapasok ng border ulit. So, hindi na siya pumasok ng mga 3 months ata, mga or ganun. Hindi na sila nakapabalik. Hindi na sila
Hindi na sila nakapag-US noon simula nung nahuli. So yun guys, babala lang sa atin, sa mga Pilipino, na mag-ingat na lang tayo, tsaka be honest lang tayo para hindi na tayo mahirapan sa pagka second inspection na. Yun lang. See ya. Thank you for watching. Bye.